Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Bumuo daw po ng isang task force si Mark Villar ng DPWH para daw po mag-imbestiga dun sa mga katiwalian sa kanilang tanggapan. Nagpapatawa. Imbestigahan nyo yung sarili nyo. Paano kayo imbestigahan yan? Ikaw nagtayo niyan. At sabi po ni Pangulong Digongyo, mga kaibigan, siya raw ay sumusumpa na hindi niya patatawarin yung pong mga korap na opisyal. Another comedy. Sabi pa ho ni Pangulong Digongyo, mga kaibigan, maari daw siyang panagutin sa mga pagkamatay kaugnay ng inilunsad na kampanya ng kanyang administrasyon laban sa droga. Bago na naman yun Sa bagay, pag hindi naging pabago-bago, hindi na ho si Presidente Digongyo yun. Iba na yun. Pabago-bago, di siyempre si Presidente Digongyo yun. Umabot daw po sa 40 bilyon ang naging kickback, mga kaibigan, nitong pastillas scheme sa ilalim po ng visa upon arrival. Ayon po yan sa isinagawang investigasyon kanina sa Senado. At ito hong pinakapinuno, yung leader ng sindikatong pastillas, ikinakaila, mga kaibigan, na siya merong kontak sa ombudsman. Deny, deny, deny. Puro denial stage At sinasabi ng NBI, mga kaibigan, na talagang may hierarchy ng mga ring leaders ang nagpapatakbo ng sindikato sa Bureau of Immigration. Pagka ba merong anomalya sa ibaba, hindi ba nagkakaroon yung nasa itaas? Yun ang tanong. Mukhang mali ang pagkakaintindi nila, mga kaibigan. Kaya sabi ni Presidente Duterte, si Mark Villar daw po, mayaman yan. Kaya hindi yan ang kurap. At ang kurap daw yung mga nasa baba. Di ba comedy, mga kaibigan? Ano po? Gagawa ba yung nasa ibaba? Maniniwala ba kayo na gagawa ang nasa ibaba kung hindi gumagawa at nakikinabang ang nasa itaas? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ayan po ang sabi nitong si Public Works Secretary Mark Villar. Siya daw ay ipinag-utos niya ang paglikha ng task force para mag-imbestiga sa di umano'y mga anomalya sa projects ng Department of Public Works and Highway robbery. Ito'y kasunod na na sinabi
ang mismong nagsabing meron, si Presidente Digongyo. Ito daw itinatag na DPWH Task Force laban sa graft and corruption mag-iimbestiga sa mga anomalya ng ahensya base sa mga balidong reklamo, mga kaibigan. At ito'y pamumunuan ng Assistant Secretary si Meljan Bersosa, ang head ng Legal Services and the Special Concerns Unit. Nagtataka naman tayo Naglolokohan na rin lang tayo, hindi nyo pa nilubos. Diba? Gawin nyo ng wagas ang ika nga lokohan. Diba? Total, wala namang maniniwala bakit mag-aatubili pa itong si Mark Villar? Dapat, ang inilagay niyan chairman dun sa itinayo niyang task force, yung sarili niya. Total, wala namang mangyayari dyan di ba? At itong Internal Audit Service Director na si Gliricidia Tumaliwan Ali, magsisilbi raw na Vice Chair. At habang nagsisilbi bilang miyembro ng Human Resource and Administrative Service Director na si Michael Villafranca, Officer in Charge Director, Stakeholders Relations Service Andro Santiago, at yung abogadong si Ken Edward Santarita. Ito daw task force ay inaasahang irerekomenda sa opisina ni Villar ang kaukulang aksyon na gagawin laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at empleyado na mapatunayan na sila po ay nagkaroon ng partisipasyon sa mga tiwaling aktibidad. Ang galing po. Sipin mo, kanya-kanya na sila ng investigasyon. Diba? Paano yan kung lahat ng tanggapan ng gobyerno ang magpapaimbestiga sa sarili nila? Ipasara nyo na yung ombudsman. Diba? Kung yun ngang ombudsman at PACC, yung Presidential Anti-Corruption Commission, walang naniniwala, yan pang self-serving, yan pang opisina nyo. Tapos ang magtatayo, yun dapat imbestigahan. Ganun po yun Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Bay, nakita ko, nagpunta si Villar dun sa Kwan Yung ginagawang tulay, dyan ba sa may Mandaluyong, yung kumukonekta ng tulay sa Makati at Mandaluyong, na hanggang ngayon di natatapos, mga kaibigan. Nakabalandra doon, puro inchik Proyekto ng inchik yan Kaya mga ultimong, lahat ng gumagawa dyan, mga kaibigan, puro inchik. Ba nakita ko kanina yung sombrero, yung sinusuot sa mga construction, may nakasulat pa, VIP. Mga inchik yun, Ito, sabi ho ni Pangulong Digongyo, kanyang kinukwento kung papaano nagaganap papaano yung nangyayaring korupsyon sa DPWH
projects na tadtad ng corruption, mga kaibigan. Pero alam naman ninyo, cleared na agad si Villar eh. Ba't pa kayo mag-iimbestiga? Cleared ka na. Ano ba ang ano nun? Di ba? Katatawa ng malaki po yun, mga kaibigan. Nag-create ka ng task force para mag-imbestiga sa anomalya. Asan yung anomalya? Doon sa opisina mo. Sino namumuno ron? Ikaw. Sino nagtayo ng task force? Ikaw rin. Paano ka imbestigahan nun? Sige nga. Pagkatapos, sabi na ni Presidente Digongyo, ang may sabi na, si Presidente Digongyo, eto, sabi niya, karamihan dyan sa DPWH, mga project engineers, sa baba ang talaga. Yan. Si Villar, mayaman. Secretary Villar, maraming pera yan. Ba't di namimigay? Marami palang pera yan. Di ba? Ba't natatakot mamigay yan sa mga walang kwarta ngayon? Hindi niya kailangan mangurakot. Yan, sabi ni Digongyo. Ang problema sa baba, malakas pa rin hanggang ngayon. Teka muna. Yung sinasabi nyo, President Digong, nyo, matagal na ho namin alam yan eh. Identified naman ang DPWH pagdating sa corruption. Panahon pa ni Pangulong Marcos na nagsisimula tayo sa media. Yan na yan. Di ba ang tawag nung araw, yung kalihim dyan nung araw, yung minister, yung pinaka-secretary. Pero tawag nung araw, minister, no martial law, si Jesus Hipolito. Kung tawagin niya ng mga taga-radyo, konting bato, konting simento, Jesus Hipolito. Mga kaibigan, alam niyo ba yun? Ito mga bata, hindi na alam yan eh. Ngayon eh. Diba? Yun ang tawag nung araw dyan. Konting bato, konting simento, Jesus Hipolito. Mga kaibigan. Konti lang yun ha. Dito, bilyunan dito, mga kaibigan eh. Diba sabi ng COA, magkano? 101 billion ang pondo na hindi po nagamit. At yung iba, delayed ang project. 101 billion. Labag sa batas yun, mga kaibigan. Ang sabi pa ni Presidente Digongyo, bakit ang tawag mo Presidente Digongyo, kami lang ba may presidente dyan? Hindi, kasi nung nagsisimula yan, na nakaupo, ang tawag, presidente natin di ba? Presidente natin yan ba? Hindi nagugustuhan ng mga bobo kasi, mga DDS. Akala nila, pag pinuna mo, yung mga tiwali sa gobyerno ni Presidente Digongyo, kinakalaban mo si Presidente Digongyo. Yun ang pagkaintindi kasi mangmang di ba? Kakapiranggut ang mga utak niyan mga kaibigan Buti nga kung may utak pa nagtanong ako sa doktor yan ba kaya kung mga DDS? Yan ba may utak, Dok, sa palagay mo? Ba meron, pero kailangan nating gamitan para malaman natin ang sukat ng utak nila. Kailangan gamitan natin ang microscope. Lintik kasi laki na lang ng bakterya. Magkakasin laki ng utak yan, pati si Lito Lapid
tsaka yung mga DDS. Oh. Alam nyo tayo, kung ano yung komentaryo dito, iyan ay base sa balita. Di ba, may balita ito, binabasa natin. Ngayon tayo, nagkukomentaryo base sa ating pananaw tungkol sa issue. Ayun naman talagang ang komentaryo ko, di ba? Ngayon, ang komentaryo, opinion, wala akong pinipilit dito. Di ba? Kayo man may opinion, kaya lang, yung mga DDS ang opinion niyan, opinion ng siraulo. Mga kaibigan, di ba? Kaya, yun hindi mo na ibibilang na opinion yun yun bully lang di ba? Mangiinsulto lang, yun. Yung hindi alam ang issue, di ba? Kasi wala naman silang alam. Kaya, ang isang taong walang alam, pag nagpumilit siya na may pakita niyang may alam, minsan nga meron makakasagap ng konting narinig niya, ba, ang ganda ng opinion nun. Pero hindi niya alam yung buong istorya. Magyayabang na yan, gagamitin niya yun. Kunyari siya may opinion. O, di ba? Pagka nabueltahan siya dahil sa opinion niya, hindi na niya kayang ipaliwanag. At pag hindi na niya kayang ipaliwanag, ano magiging susunod na opinion niya? Magmumura, mang-iinsulto, mamemersonal. Ganon. Diba? O ngayon, iwanan natin yan. Babalikan natin itong, himay-himayin lang natin ito. Yung mga project sa baba, yun ang laro dyan. So we might maybe place another structure there. Structure to improve the integrity of the projects. Naku, Mr. President, digong nyo. Kasi pagka sinabi kong presidente natin, magagalit yung mga DDS. Maiinggit, gusto nila sila lang ang may presidente dyan. Ayaw nila na yan maging presidente ng iba. Pag hindi nila kilala, hindi kasama dun sa sindikato, mga kaibigan, bawal kang tumawag ng presidente natin. Yun ang totoo. Hindi nyo ba alam na nag-uumpisa pa lang yung gobyerno ni Presidente Digong nyo Samantalang kumampanya ako palibasa, itinatag na nila yung trolling nung pag-upo Hindi naman sila aware sa mga issue. Meron silang mga nakalistang babanatan. Diba? Pag nakicomment ka ron at hindi ka muka nung comment nila, babanatan ka. Kahit na ikaw ay pro-Duterte nung una. Kaya nabuisit ako dyan Pinagtatanggal ko nga. Mabuti na lang, divine intervention din kung tutuusin ninyo Bakit? Kasi yung mga page dati yung mga page na ginagamit ng DDS pala yun. Kasi nung una hindi natin alam yun di ba? Na mayroon palang ganyan sila. Kuwan pala yun, mga fake account pala yan. Mga troll pala talaga yan. Yan pala, para talaga sa mga troll. So pag pumasok ka ron, magiging biktima ka pa. Kahit na ikaw, pro-Duterte pa at that time, mga kaibigan, nung bagong upo yan. So na ginawa ko, nag-leave group ako, di ba? Pinagbablock ko sila lahat. Nakabuti. Bakit? Lumitaw nitong mga huling panahon na yan pala kumpirmado mga fake account. Doon lang natin naintindihan. Nung nagkaroon na ng mga study, dahil sa dami na ng nagre-reklamo. Kita mo ngayon, wala na. Hindi ba dati pagka nagsasalita si Presidente Duterte, tatadtarin ka dyan ng comments.
Walang patid yung comments. Yung pala mga troll lahat yun. O ngayon, meron pa ba? Sa number of views, tignan ninyo. Wala na eh. Patas na lang kami. Mga kaibigan, sa live views ha, yung makikita ninyong number of views habang naka-live. Di ba? Habang naka-live. Pantay na lang kami. Kanina nanood ako nung sandali nung investigasyon sa pastillas. Yung pastillas kami unang bumanat dyan Katotohanan yan ito katotohanan sa akin pantex, mga kaibigan, inarbor sa akin nung istasyon. Yung mga pinangalanan ko rito na ipinatawag sa Senado. Pagkatapos, una na nating pinangalanan Hindi pa sila ipinatatawag sa Senado. Kinakalampag na natin sa programa natin at sa column natin, sa dyaryo. Mga kaibigan, anong ginawa? Nakiusap sa akin yung management ng himpilang pinanggalingan natin. Inarbor sila. Sabi ko, sino sila? Sino ba sa kanila? Abay, sabi ko, banggitin nyo yung pangalan sa akin. Bigay nyo, i-text nyo sa akin. Tinext naman. O, di na sa akin. Di ba? Gumamit pa ng katwiran na issue. Alam mo yan tumulong sa amin nung pagpunta raw sa abroad. Hindi ako naniniwala ron. Mga kaibigan. Sino pa umarbor? Inarbor nila. Si Alan Peter Cayetano. Pagdating kay Sara Duterte, winarningan na ako. Mga kaibigan. Paano? Nandun na yung pala ang pinaka-importante ngayon sa kanila. Tandaan nyo ang pinaka-importante ngayon sa kanila, Sara Duterte. Doon, makikita mo na ito talaga yung isosoga nila sa susunod na eleksyon. Anyway, kwento lang ito. Balikan natin tong issue. Yung sinasabi ni Presidente Digong kaya tayo napunta dyan kasi yung sa Digong bakit ninyo lang? Hindi mo ba Presidente yan? Hindi. Gusto ko sana Presidente ko rin yan dahil Pilipinas ito Kung sino yung nakaupong Presidente, dapat Presidente nating lahat. Hindi naman sila ganun magtrato sa mamamayan, di ba? Nakita ninyo? Ultimong kamukha ni baliktad ang usong si Limpia Lagos. Siya pa ngayon ng balak magdemanda. Di nakatikim ka ngayon ng hinahanap mo. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Mapanghimasok Masyado kang pangahas. Hindi mo naman teritoryo yan. Ang teritoryo ninyo, mag-traffic kayo. Ayusin ninyo yung traffic na hanggang ngayon, hindi naman ninyo naaayos. Mga kaibigan, may pandemic na't lahat, lintik pa rin ang aksidente. Ang traffic, di ba? Di lalo na kung babalik na tayo sa normal. Ang hindi natin alam kailan yun. Di ba? Isipin mo, trabaho niya ba yun? Ano pakialam niya dun sa namatayan? Dun sa nakabilanggo? At saka sa namatay na anak nun, yung sanggol. Mga kaibigan. Wala Bakit ka nagkomentaryo? Irresponsable ka, di ba? Ngayon, kumakalat na mga kabitsya, ganon. Di ba? Asawa ng may asawa, yan ang mga nasa social media. Ngayon, papaimbestiga ka. Paano? Wala nang gaanong troll ngayon, di ba? Kaya yan na, mga kaibigan. Masyado ka kasing magaling.
Masyado mong ginagalingan. Di ba? Wala ka naman pakialam, nakikialam ka. Bakit? Para makapagpakita siya ng katapatan. Kung yun ang paniwala mo, ba't kailangan mong i-publicize yun? Bakit mo kailangang isa-publiko? Ha? May paniwala ka, entitled ka naman dun eh. Pero yung isa-publiko mo, ang isang marahas na komentaryo, bali ba, lumilitaw, isa kang taong walang kaluluwa. Hindi ba? Si Silim Pialago. Mantakin mo, namatayan at lahat, nagdadalamhati. Hindi ba yan eh, kahit sa mga magkakaaway, pinalalagpas yan eh. Nagkakaroon ng truce, di ba? O, kita mo, yung mga halimbawa, pagka merong Christmas, New Year, may mga special occasions, di ba, ultimong yung sagupaan ng military at saka ng mga taong labas, ng mga rebelde, nagkakaroon ng truce, di ba? Para bigyang igalang. Yung panamatayan, anong klase kang tao? Nabasa ko nga yung post ni ni OG Diaz. Alam mo, bilib ako doon Yung bading yun, pero hindi bading magkomentaryo yun. Matalino. Matalino siyang magkomentaryo. Mga kaibigan. Sabi ni OG Diaz ate, makiramay ka naman, makidalamhati ka naman. Alam nyo kasi, di ba, nababanggit natin yan Sa Tondo, ganyan Pag kami namatay, kahit na may sama ka ng loob, ang tao ro marunong makiramay. Minsan nga, kahit hindi nila kakilala nakikiramay na, nakikikain pa Di ba? Pero, ano yun? Magandang gesture yun. Di ba? Kinakalimutan yung... Kaya kita mo, pag may namatay, ang bait niyang namatay na yan. Di ba? Wala ka nang sinasabing masama Tapos dun sa nagdadalamati, siyempre, nakikiramay ka. Di ba? Sa mabuti. Si Presidente Digong nyo, di ba? Pinagmumura niya lahat yung kalaban niya. Pero yung kalaban niya, yung kinakalaban niya, pagka may okasyon, nagpapadala rin siya ng bulaklak Di ba? Kasi customary yun. Hindi maganda sa anumang kultura yung ginawa ni Piulago. Mga kaibigan, yun ay isang nagpapakita kung gaano kasama ang klase ng isang tao. Kababae mong tao. Naglabasan na ngayon. Siya pala, dilawan. Bakit niya ginawa yun? Nagpapakita siya ng katapatan kay Presidente Duterte kasi dilawan pala siya. Di ba? Yun ang hirap. Ang dami niyan. Baka kala ninyo. Nagpapakita ng katapatan. At the expense ng ibang tao. Sukdulang ika nga labagin niya. Yung pong yung kagandahang asal. Di ba? Labag sa kagandahang asal yan Asal ng hayop yung ginawa mo Ano pa lumabas? May nakita ko Naka-bold si Hindi naman bold, nakadamit, pero kita mo yung yung kanyang harap. Nakita ko ron, puti yung suot pero may itim, malaki. Ang lalaki nung itim, dalawa.
yung argolya. Akala ko may balat. Ha? Sobrang itim eh. Mga kaibigan eh. Oh. Tapos gaganunin mo yung ina na namatayan ng anak. Ika para ka ring ina ron eh. Dun sa litratong yun eh. Ang itim eh. Hindi namang polka dot, mga kaibigan. Aninag eh. Yung pungkwan eh. Yung itim na dalawa. Mga kaibigan. Oh, yan. Lalabas ngayon. Di ba? Kasi, hindi ka nag-iingat. Nagyayabang ka kasi. Arugante ka eh. Masyado kang abusado sa power. Oh, nagpa-power trip kayo. Karamihan sa inyo na napasama dyan sa kasalukuyang nakaupo na si Presidente Digongyo. Nag-aabuso kayo dahil nag-uunahan kayo na makapagpakita sa kanya ng katapatan. In the first place, nilagay kayo dyan para kayo magsilbi sa publiko. Ha? Ang inuuna, magsipsip eh. Wala naman nagagawa. Puro daldal ka lang. Di ba? Wala naman kayo na ipakita dyan. Ultimo yung mga amo mo. Ano ba nagawa nyo sa MMDA? Yung barrier na nababangga. Mga kaibigan, yung gumuhit kayo sa motorsiklo. Ha? Nilagay nyo sa kanan. Binawasan nyo yung karsada. Di lalo sumikip. Ha? Pinag-traffic nyo yung mga bus. May na-accomplish na ba kayo dyan sa MMDA? Tapos may gana pa kayong makialam sa ibang issue. Yung issue lang sa inyo. Hindi nyo masagot-sagot. Ni wala kayong maipagmalaki kahit katiting na accomplishment. Makikialam ka pa sa issue, ibang issue. Abay, mga kaibigan, hindi ho ba? Oh, yan ang sinasabi lang natin, ano po, mga kaibigan. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magpapatuloy tayo mga kaibigan, itong sinasabi nila, baliwala na ito. Yan ang hirap eh. Kunyari, ito pa sabi sabi ni Presidente Digongyo, siya'y, tinitiyak niya na hindi raw niya patatawarin yun daw mga opisyal na sangkot sa korupsyon at nanawagan na naman sa publiko na i-report daw yung irregularities para ang gobyerno makagawa ng hakbang sa reklamo. Yun yung 888, di ba? Ano ba yun? Ilang 8 yun? 4 na 8?
Di ba binuksan nila nun yun? Ang daming naniwala, di ba? Nako! O dinagsa ngayon ng reklamo. May na-actionan ba? Meron, pinili. Di ba? Ilan-ilan. Pero nagkaroon ng resulta, wala. Ako may kakilala eh. Nag-report dun eh. Ipinasa niya dun sa inirireklamo. Halimbawa ako, nagreklamo ako, may nirireklamo ako. Di sumulat ako doon, okay? Tumawag ako ron. Alam niyo ang gagawin? Susulatan yung inireklamo mo. Yung inireklamo mo sa kanila. Oh, ito, inireklamo ka, aksyonan mo. Pinahama ka pa eh. Di ba dapat confidential yun, di ba? Parang yung, alam ko nun, yung isang reporter sa ano raw, sa Baguio. In-expose niya ngayon yung, sinumbong niya yung wedding sa Chief PNP. Itinext niya dun sa cellphone ng Chief PNP. Akalain mo yung Chief PNP, sinabi yata dun sa gambling lord. At saka doon sa local official na inireport sila nitong reporter. Akalain nyo, di pinahamak niya. Di ba? Yan mangyayari dyan, oh. Malalaman ngayon kung sino iyang mga nagpapalabas. Kasi natatakot sila eh. Karamihan dyan natatakot na lumantad, mga kaibigan. Paano lalantad dyan? Unang-una, wala namang, wala namang nangyari, di ba? Wala nagtagumpay dyan. Ang katunayan hanggang ngayon, ni isa sa kawatan sa kasalukuyang administrasyon, meron ba na demanda? Meron ba na kasuhan? Kailan nyo gagawin niya ngayon? Kung yung 4 na taong nakalipas, walang nangyari. Asa na yung kila Cesar Montano? Juan Dateo? Tulpo? Mga kaibigan, Andanar? Asa na? Ang dami pa. PhilHealth. Ayan, Sangkaterba. Mga kaibigan, may nangyari ba? Ano yung demanda? Nabi ko sa inyo, ito minsan merong dumulog sa atin. Ano siya? State auditor ng COA. Merong isang kaso nademanda sila, kalahin ninyo. Dinimanda sila sa ombudsman. Nakaraang administrasyon ito lumapit sa atin. Sabi ko, kinuwento niya yung kaso. Sino kayo nademanda? Ito. Asan ka ako yung mastermind? Yun nga, hindi nademanda Yung pinakapinuno namin, opisyal namin Yung boss namin. Kami lang ang nakasuhan. Madalit sabi, yun din ang ginagawa dito Ngayong nabubulgar ang anomalya sa DPWH, inuunahan na, kinukondisyon na ni Presidente Duterte na ikaw, Mark Villar, huwag ka mag-alala, absuelto ka na. Ang gagawin natin, nahanap tayo ng ilalaglag dyan sa baba. Kaya niya sinasabi yun Di ba? Kunyari, ito, palalabasin natin ito magnanakaw dyan. Wala rin naman mangyayari dun Ano sabi ko dun sa state auditor ng COA na lumapit sa atin? May edad na Nag-retire na siya pa-retire na siya nung kasuhan Sabi ko, wag ko kayong mag-alala. Kako, eventually, madidismiss yung kaso nyo. Bakit? Pwede ba namang magawa nyo yung krimen ng walang pagsang-ayon ng amo ninyo?
Oh. Yun ang nangyari. Nung mangyari yun, tumawag siya sa akin. Sabi niya, tama ho pala kayo. Oh, gusto ko ibalita sa inyo. May edad na yun, ha? Parang tatay mo na, eh. Ang laki ng agwat namin, eh. Ng edad namin, eh. Sabi niya, nagpapasalamat lang ako kasi naabsuelto na kami sa kaso. Tama yung sinabi nyo. Hindi kami pwedeng kasuhan nang hindi kasama yun. Kumbaga, parang kasong, ano yan eh, plunder, di ba? Sa plunder, hindi pwedeng magtagumpay ang kaso katulad nung ginawa nila sa kaso ni Bong Revilla. Dapat nakakulong si Bong ngayon eh. Ha? Alin sa dalawa? Nakakulong si Bong. Ano siya? Dapat siya, convicted. Ha? Ngayon, bakit natin nasabi dapat convicted siya? Dalawang bagay lang yan eh. Kung hindi siya convicted, hindi rin convicted yung yung dalawang kasama niya na hinatulan. Sino? Si Janet Napoles at saka yung chief of staff niya. Di ba? Tapos siya pinalaya, pero pinababalik sa kanya yung pera. Anong katarantaduhan yon? Kasi po, ang plunder kasama sa elements ng plunder. Kasi bawat krimen, merong elemento yan eh. Sa plunder, ang isa sa elemento ng plunder, conspiracy sa buwatan. Sapagkat ang pandarambong hindi magagawa kung walang sabuatan. Yun ang ibig sabihin nun. Sa madalit sabi, di ba, pinalaya si Bong Revilla. Pero doon sa pagpapalaya sa kanya, hinatulan yung dalawa, si Janet Napoles at saka yung si Cambe, yung kanyang chief of staff. Pero, may isa pang, hindi ka panipaliwa, unbelievable eh. Absuelto, tapos, pinasasauli kay Bong Revilla yung halaga ng kinupit na pork barrel. Isipin ninyo yun. Wala ka palang kasalanan eh. Absuelto ka pala eh. Bakit pasosoli mo yung nawawalang pera? Wala naman ako ninakaw. Kaya mo ko inabsuelto. Tapos sasabihin mo sa desisyon isoli yung pera. Halatang halata mo. Palalamigin lang yan. Isinakripisyo, pinakita kunyari sa desisyon na merong naipakulong. Pag sinabi mong conspiracy, the act of one is the act of all. Yun ang conspiracy. Ang kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat yun. Kaya, kung convicted yung isa, convicted kayong lahat. Lahat kayo na merong participation sa conspiracy. Hindi ba ganun yun? Isipin mo, tapos, pinasasauli yung pera, absuelto. Para maging president. President setting, kung tawagin. Pagtutularang desisyon. Ano mangyayari dun sa desisyon kay Bong Revilla? Para mo na nakita, sinadya yun. Talagang pinag-isipan kung paano ililusot. Di ba? Si Bong Revilla. Kita ninyo, yung kay Jinggoy, hindi na umusad. Di ba?
sa nakalaya si Bong Revilla. Di ba? Sa ilalim ng administrasyon ngayon. Si Jinggoy, paano nakalaya? Sa administrasyon ngayon. Mga kaibigan, yung pagkakasintensya kay Cambe tsaka kay Janet Napoles, para eventually, kasi ano yan capital offense yan, capital punishment. So, hindi man, halimbawa, kung hindi ko malaman hindi ko matandaan yung hatol kina Cambe tsaka kay Janet Napoles. Pero eventually, itong dalawang ito, aapila yan sa Korte Suprema. Hindi ba? Pag umapila yan sa Korte Suprema, alam nyo gagamitin depensa niyan? Hindi ako abogado pero sigurado ko. Ang gagamitin nilang depensa, yung sinabi ko sa inyo, na ang elemento ng libel, isa sa mga elemento ay conspiracy. Di ba? Hindi mali paghatol sa amin. Yun ang sasabihin nila. Sapagkat ang plunder ay sa buwatan. Conspiracy. So, kung sa buwatan yan, the act of one is the act of all. Kung kami ay convicted, dapat convicted si Bong. Yun ang ibig sabihin. Kung absuelto si Bong, kami rin dapat absuelto. Yun ang magiging magiging depensa nila para mabaliktad ng Korte Suprema yung hatol sa dalawa. Kumbaga sinadyang tarantaduhin yung desisyon. Siyempre, alam naman ng Korte Suprema, hindi naman gago Sa atin, common sense lang Hindi naman natin alam ang batas. Pero, alam nga namang, hindi mag-ruling ng favorable dun sa dalawa. Ang Korte Suprema. Dahil mali yung desisyon. Sasabihin ng Korte Suprema dyan, mali ang desisyon. Bakit? The act of one is the act of all. Plunder, conspiracy yan. Kita na ninyo. Nagkapera pa sila. Yung sandigan ng mga buhaya. Sabi ko sa inyo, yung sandigan bayan, ang gustong kaso niyan, plunder. May panlagay Kasi pag plunder, marami yung pera. Di ba? Yung dinambong. Ang ayaw niya, yung maliit lang ang ninakaw mo, pakukulong ka niyan. Kasi tatakbo yung kaso mo, baka kulang pa yung ninakaw mo sa magagasta mo para dun sa kaso mo. Sentido komon. Di ba? At pag dumating na sa kanila yung kaso, wala ka ng pera. Hindi ka na makakapaglagay sa kanila. Kaya hahatulang ka nila, baliwala ka. Wala ka palang kwenta walang pakinabang sa iyo. Ipapakulong ka nila. Yan ang ini-encourage. In principle, yun ang yun ang katumbas mga kaibigan. Yun ang totoo. Sentido komon ito Hindi tayo nag-aral ng batas. Di ba? Ito lang sinasabi ni Presidente Duterte. Si Villar daw mayaman, hindi na magnanakaw ito. Presumption mo yun. Di ba? Hindi ka naman judge Hindi naman ikaw yung prosesong dapat pagdaanan Di ba? Bakit mo inaabsuelto? Para saan yung batas? Di baliwala na batas? Di ba? Para saan yung mga batas na yan? Kung inaabsuelto mo kagad,
Hindi pa tumatakbo yung proseso. Absuelto na. At yan din ang nangyari sa mga nakaraan. Kaya ni isa sa administrasyong ito, wala naman nakasuhan eh. Alay niyang PhilHealth, naniwala kayo dyan. Hindi ba? Bago pa lang sila masampahan ng kaso kung ano-ano na pinagsasabi ni Martires. Oh, parang sa Manila Bay. Oh, nandoon yung Chief Justice. Nakita mo na kung ano magiging resulta ng mga idinulog na kaso ng iba't ibang grupo laban dyan sa pagtatambak na ginawa, pagtatambak ng Dolomite sa Manila Bay. Kasi nag-opinyon ka na eh. Yun, masama yun para sa isang maestrado. Sinabi niya, malinis na niya ito. Siya rin ang nagsabi, siya pa naman ang may hawak sa kanya bumagsak yung mga petisyon, yung mga kaso ng contempt, mga kaibigan. Di ba? Oh. Bakit? Kasi nagsalita na si Peralta eh. Ang sabi niya, malinis na niya yung Manila Bay. Di bali, wala na yung reklamo na idinulog sa kanila. Sigurado, absuelto na yon. Masama kasi yun. Ang hukom, ang lalo mga maestrado. Hindi ka dapat nagbibigay ng komentaryo. Lalo na may mapapaboran yung komentaryo. Di, meron ka ng naka-mindset ka na. Hindi ba? May kondisyon na yung isip mo. Sa sarili mo, may hatol ka na. Inaksaya mo lang ang panahon nitong mga tao. Pinaasa mo na mayroong batas. Yung dumudulog sa inyo. Wala naman palang batas. At yan, malaking pagkakamali yan. Yang ginawang yan ni Peralta. Garapal. Sa madaling salita. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Lahat naman ng mga nasabit dito sa corruption eh. Yan lang sa PCOO. Hanggang ngayon, nagbibingi-bingi yan sila. Yan si Catherine De Castro, double compensation. Sumusweldo na sa Channel 13, inilagay pa sa Channel 4 at sumusweldo rin ang hiwalay doon. Ang daming katiwalian dyan. Pareho yan. Channel 13, yan Channel 4. Diba? Yun nga sa advertisement ng ng Department of Tourism, mga kaibigan. Ano nangyari? Meron ba? Napakalaking anomalya nun. Sus Mariosep. Yung nga dito, maraming nakasuhan, maraming sumabit dito na iskandalo. Ano ginawa? Pinagpalipat-lipat lang ng pwesto. Si Catherine De Castro. Sabit yan dun sa Department of Tourism. Meron din siyang sinabitan dun. Kaya siya tinanggal dun. Pagkatapos, inilipat lang sa Channel 13. At dahil malakas, ipinwesto ni Andanar sa Channel 4. Kaya sumusweldo na rito sa 13, sumusweldo pa sa 4. Labag sa batas yun. Nasusweldo ka sa magkahiwalay na opisina ng gobyerno na pareho mong pinaglilingkuran. Ang tawag doon is double compensation.
Matalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL ay patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! I do not forgive cases sa mga korupsyon, sabi po ni Presidente Digongyo. Wala talaga, walang areglo. Ba? Wala lahat. Kaya pala walang kaso. Wala lahat eh. No quarters given, no quarters asked. Oh, sabi sa television daw ito ah. Iyang sa mga project sa babayan. Yun. Oh. Ha? Yun ang laro dyan. Naku, alam na ho namin yan eh. Kasi iba yung sinasabi ho ninyo na merong galit ako sa korap. Yan, mga kaibigan, di ba? Pero iba nangyayari, kaya ganito ho yan eh. Ano masasabi mo, Eli Cuyucot Soriano? Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Si ano naman, si Pialago, sabi niya 70 raw ang admin niya. Doon sa Facebook niya, di ba? 70 ang admin. Di, pinuna siya ngayon. Ha? Sinabi nung nag-comment, 70 admin mo, binabayaran lahat ng gobyerno yan. Tapos sumagot na naman siya. Ano raw? Sino may sabing 70? Siya rin yun eh. Na-screenshot yung niya, binura niya eh. Yung sinabi niya 70. Tapos sinabi niya, hindi 70, 7 lang. Ano tawag doon? Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Hindi ako yan ha. Demanda mo yan sa NBI. Lumulog daw sa NBI. Mga kaibigan. Wala na kayong ipinanakot pagka kayo nababalikan, ginagamit ninyo ang kapangyarihan ninyo laban sa ibang tao. Di ba? Kayo yung may accountability, hindi naman yung tao eh. Di ba? Tatakutin ninyo ngayon. Hindi demandaan niya. Yan. Ano sabi? Ayun, marami raw pera si Mark Villar. Mga kaibigan lahat naman ng nalagay sa pwesto, mayaman eh. Di ba? Meron ba naghihirap dyan? Sa pwesto? Kaya nga yumayaman, yun nga ang problema eh. Kaya nga kailangan ng salin eh. Di ba? Yun ang nagpapatibay kung bakit talagang tama yung batas sa salin. Upang sa ganon, nalalaman ng publiko kung
lumaki o kung gaano ang inilaki ng mga ari-arian at kayamanan ng isang nasa pwesto. Di ba? O katulad si Ombudsman na Martires, 15 milyon. O mahigit pa ang inilaki ng kanyang idiniklarang kayamanan sa kanyang salin. Kaya nagalit sa salin mga kaibigan sisisiin pa yung batas. Ba't mo tinanggap yung pwesto? Hindi ba alam na yung pwesto mo nasa batas? Di ba batas yun? Kaya ka nga naipwesto batas yun May opisina kang pagpupwestuhan sa iyo Batas yun Tapos yung ibang batas na hindi ka komportable, baka sumabit ka, baka paano hindi kayo sasabit? Sipin mo yung dapat mag-imbestiga May corruption din yung opisina nila. O paano mag-iimbestiga yan? Mga kaibigan, di ba? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ang sabi habang sinasabi ni Presidente Duterte na wala siyang pinatay, o kaya wala siyang naipapatay. Ang sabi niya, pwede siyang panagutin sa pagkamatay na may kinalaman, sa kamatayan na may kinalaman sa kanyang kampanya laban sa illegal drugs, pero iginit niya na hindi siya dapat sisihin sa mga hindi maipaliwanag na pagpatay. Mga kaibigan, di ba sabi niya wala siyang pinatay? Kamakailan lang, di ba? Wala siyang pinatay at wala siyang pinapatay. Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Ikaw talaga, Soriano, marami ka nang sinasabi di. Sabi ni ni Eli Cuyucot Soriano, if there are debts, sabi ni Digongyo, I said, you can hold me responsible for anything, any debt that has occurred in the execution of the drug war. But do not blame me for the debts or for debts whose perpetrators are not known. Huwag daw isisi sa kanya kung hindi alam kung sino yung may mga kagagawan. Yung bang gagawa ng krimen ipapaalam pa nila. Diba? Siyempre, hindi naman pinaalam yan kung sino sila Sino yung gumawa ng krimen. Lahat ng klaseng pagtatago, itatago nila yan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. If you die, that's because I am angry with drugs. Pag kayo'y namatay, dahil ako ay galit sa drugs. Pero kay Peter Lim, di siya galit, Inawala na lang, nakatakas na lang. Sino pa? Dami. Yung sa Valenzuela, yung mga inchik doon, wala nakulong doon. Di ba? Nakulong doon yung broker na mayabang, yung bata, si Taguba. Ewan ko kung hanggang ngayon, nakakulong pa yon. Yun ang sinasabi natin. Wala yung mga kwan Eventually, madidismiss din yung kaso nun para mo na nakita Ganun ang ginagawa Mga kaibigan, sinasadya na yung kaso magkaroon ng butas para makalaya. Halimbawa, katulad yung sa droga sa Valenzuela. Diba? Ilan yung 4.7 billion.
Oh, ano ho yun nakulong doon yung dalawang broker. Si Taguba at saka yung isang babae. Hindi lang natin alam kung nasa labas na sila. Di ba? Oh, yung si Yuyuklay nga di ba? Yung anak nun, nahulihan ng droga doon mismo sa malapit sa gate ng Malacanang. Oh, yung anak ni Yuyuklay, ano nangyari doon? Absuelto. Mga kaibigan, parang si Bong Revilla lang at saka si Jinggoy. Si Jinggoy, maabsuelto na rin yan. Mga kaibigan. Ha? No. Kailan pa naging sabi niya pa hindi raw siya dapat maakusahan na gumawa ng krimen laban sa sangkatauhan o yung crime against humanity. Hindi raw siya dapat paratangan na siya ay gumawa o nakagawa ng krimen laban sa sangkatauhan o crime, kung tawagin yan, crime against humanity. Ang mga katulad na kaso na yan, yung kaso ni Hitler, di ba? Crime against humanity yun. Yung paglipol, di ba? Sa maramihang paglipol sa mga tao na pinapatay. Kailan pa naging humanity itong mga drug na ito? Since when did the son of B become part of humanity? Teka muna. Merong nung batas kasi. Ang ibig sabihin ng ginagawa mo yung krimen laban sa sangkatauhan, ginawa mo yun nang hindi inobserve ang rule of law. Di ba? Merong rule of law Ang sabi nga we are a government of laws and not of men. Hindi bali sana kung isa, 2 beses lang nangyari yun yun nanlaban Hindi Lahat na lang ng insidente nanlaban Tapos pare-pareho baril, 38. Di ba? Yung mga napatay na nanlaban, nakapaa, nakatsinelas, andudusing. Big sabihin, mga pipitsugin, mga kaibigan. Yung mga naka-Amerikana pa, suot lahat, puro signature, sila Peter Lim, tsaka yung si Manili, si Kenneth Dong, wala na Inaanak pa ni Risa Ontiveros yun, si Kenneth Dong, sa kasal. Saka nagdonasyon kaya si Risa Ontiveros, duda ako dyan Mga kaibigan, kunyari, oposisyon. Asan si Kenneth Dong? Di ba, ang tagal? Saan nakita yun? Sa Muntinlupa, dun sa compound malapit sa Bilibid. Kasi bago ka makarating dun sa Bilibid, may subdivision dun Yung Katarungan Village. Di ba? Yung Katarungan Village, ang mga nakatira dyan, puro mga empleyado. Yan, housing project yan kumbaga, para sa mga empleyado, opisyal ng DOJ at saka ng mga attached agencies ng DOJ, NBI, Immigration, yan. Dun na huli daw yun Doon nila nahuli si Kenneth Dong. Pagkatapos ng matagal na pagtatago, mga kaibigan, ngayon, hindi naman nila binanggit kaninong bahay. Baka doon nila tinago. Di ba? Tapos, kunyari, inuli na, kinulong. Asan na ba yung mga yan? Wala na ho tayong mga balita dyan Hindi naman sa
ano pa man. Dapat merong update yan di ba? Ano na ang kaso nitong mga taong ito? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Mga kaibigan, hindi ho pinag-uusapan yung drugs. Ang pinag-uusapan yung pagpatay. Di ba? Yun ang crime against humanity. Siyempre, pag siningit mo yung drugs, that is another story. Kasi, sabi nga, the end does not justify the means. Hindi ko mo droga, libre ka ng patayin yan. Hindi pwede yun. Di ba? Para saan yung batas? Ano yan? Baliwala na lahat yan? Paano magiging government of laws yan? Di ba? Batas mo na lang yan Yan ang yayaring yan. Kayo na lang ang batas. Katulad niya, pagka sila ng bully, masama. Opinyon namin ito May karapatan kami mag-opinyon. Yung tao, walang karapatan mag-opinyon. Gagalit sila. At tandaan ninyo nagko-komentaryo lang tayo base sa mga balita at sa mga pangyayari. Yung mga nakaraan na napabalita naman yan. Di ba? Nandiyan ang komentaryo natin inimbento namin. Di ba? Halimbawa, sinabi mo may napatay, wala naman napatay. Yun ang imbento. Paano mo sisisihin yung nagko-komentaryo? Komentaryo niya yun tungkol sa napabalitang pangyayari. Pag sinabi mong hindi nagpabago-bago ng sinasabi si Presidente Duterte, fake news yun. Nagsisinungaling ka nun. Di ba? Libel yun. Yun talagang libel. Yung hindi totoo. Na pangyayari, ibabalita mo, kukomentaryuhan mo. Hindi pwede yun. Mga kaibigan. Kaya tayo nakakapag-komentaryo, may nangyari. Napabalitang nangyari. May sinabi. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang mga nasa media, hindi ko yan gumagawa ng balita. Merong umiimbento. Yung PR, imbento lahat yan ginagamit media. Di ba? Yung PR, imbento lahat yan Karamihan dyan, di totoo sinasabi na balita niyan pero lumalabas sa dyaryo. Sa radyo. Kasi may padulas. Di ba? Sabi nga, there are many ways of skinning a cat. Maraming paraan para magmukhang balita yung hindi totoo. Halimbawa, yung mga politiko, magamit ng PR, pinagawaan niya ito. Hindi naman siya nagpagawa nun. Halimbawa, yung kine-claim nilang mga project na project pa nung nakaraang administrasyon. Tapos sasabihin mo ito accomplishment ni Presidente Duterte. By fake news yun. Di ba? Pag sinabi mong si Presidente Duterte, hindi naman pabago-bago na sinasabi yan by fake news yun. Di ba, Eli Cuyucot Soriano? Taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Meron pang binanggit si si Presidente Digong nyo Sabi niya, it could be hatred and something else. It could be a fight over a woman. Siguro dun sa mga isinabay, di ba? Yun nga ang sinasabi natin noon Yung karamihan ng pagpatay, isinakay dun sa kampanya sa drugs Di ba? Halimbawa, yung mga may sabit sa drugs na mga otoridad,
Oh, tapos may mga nakakaalam dahil involved sa droga, pinapatay na nila yon. 'Di ba? O kaya itong mga pulis na otoridad na nasa payroll, nasa payola ng mga drug lord, siyempre, alam nung mga nagbebenta ng droga kung sino yung mga drug lord, di ba? O, may proteksyon ng pulis, ng mga otoridad. O, siyempre, isinakay nila dun sa kampanya. Kunyari, ito yun. Droga ka. O, para wala na makapagsalita. Di ba? Ganun ang ginawa. At may mga instance, hindi lang instance kundi marami. Napatunayang mga pulis, di ba? Pulis mismo may hawak na droga. Hinuhuli, di ba? Oh, mga kaibigan, pulis mismo yun, ha? Yung sa Sampaloc, natatandaan ninyo ni Ray Jan, ang malaki bahay. Ang daming droga nakuha. Nakalaya na eh. Oh, mga kaibigan, yan ang mahirap eh. Sino ba talaga ang nasa likod ng mga taong yan? Sabi ho dito, citing a 2019 report, ginamit na basehan sa yung 2019 report ng Dangerous Drugs Board, sabi ni Presidente Digongyo, about 167 million or 2 out of 100 Filipinos aged 10 to 69 are using illegal drugs. Meron na ba tayong 100? Di lahat pala tayo drug addict na rito sa Pilipinas. Ultimo mga aso natin, sinama na ron. Wala man tayong 100 at ano lang tayo 10 milyon Di ba? Sipin mo, sa kanya meron ng 167 million. Dalawa raw sa 100 na Pilipino, age 10 to 69, 10 taon. Mga kaibigan, are using illegal drugs. Ano ito? Sino ba nagda-drugs dito? Duda na kami dyan, Tapos, nilinaw daw ni spokesman, Harry Mantika Roque, na yung figure daw was just 1.67 million. Naging 167 million. In the past, during the time of De La Rosa, it reached 4 million. And how much has been reduced in the use of shabu? I really do not know until now. But we are still in the thick of the fight against shabu. Sabi ni Presidente Duterte, mantakin ninyo. Kung hindi bumaba, bakit? Yun ang tanong. Ito nabanggit ko na minsan to. Noong June 4, sa customs, pinatay lahat yung x-ray. Naglabasan ng mga kargamento. Yung customs hindi na iimbestigahan, Samantalang, iniulat yan ng Commission on Audit na merong 20 billion pesos na shortfall o deficit sa koleksyon. Bagsak ng 20 billion sa koleksyon sa Bureau of Customs. Ayon po yan sa report ng Commission on Audit. Alam ba ninyo yun? Hindi pa po nangyari nunca sa kasaysayan na ang customs nagkaroon ng deficit na 20 billion.
Noon pag nagkaroon ng shortfall na 1 bilyon, ang laki na noon. Yung mga sinundang administrasyon. Nagkakaroon ng shortfall pero hindi ho ganyang kalaki. Wala pa hong ganyang kalaki. Na halaga. Ano ibig sabihin nun? Habang lumiliit ang koleksyon ng Bureau of Customs, ibig sabihin lamang po nun, lumalaki ang nakaw. Ganun o yun eh. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito sa investigasyon naman ng pastillas de leche, pastillas racket sa BI. Ako nainip na dyan. Ang tagal lang iniimbestigahan yung pastillas na yan. Di ba last year pa yan? Mga kaibigan. Ito raw, inuutay-utay eh. Siyempre, sasabihin dyan pandemic. Pero, pinagtataka ko lang dito kay Ontiveros, ba't kailangan tumagal yan? Hanggang ngayon, di pa rin kayo makabuo ng konklusyon. Masterminds, base sa testimony, yan, tinuro daw ngayon, mastermind, itong si Marinas. Itong si Marinas, ito yung kumandidato sa Muntinlupa City na natalo. Pinatakbo sa ilalim ng hugpong ng panggagago, pambabago. Partido ni Sara Duterte, siyempre nasa likod niyan si President Digongyo, di ba? Talo mga kaibigan Ang laki ng pondo. Sinasabi ko ngayon, umaabot daw sa 40 billion ang ang kinita rito. Kickback. Alam nyo, nagnakaw sa ibaba. Matagal ako nag-cover din sa immigration. Mas nauna pa akong nagko-cover ng immigration kaysa sa Bureau of Customs, mga kaibigan. Tsaka mas marami tayong kakilala dyan. Dahil panahon pa lang ni Pangulong Marcos, kilala na natin yung mga ilang matataas na opisyal. Kumakanta pa nga lang ako Ang dami ko nang kakilala dyan sa immigration yung si nasirang Berting Almeida. Nung panahon ni Marcos yun, chief ng intelligence yun. Kasi yung kinakanta naming Japanese restaurant dyan sa 1970s to, 77. Dyan sa Ermita. May isang restaurant dyan. Naku po, punong-puno ng tao yung gabi-gabi. Ang pumaparada ron, bus. Aalis ang isang bus. Papalit, isang bus na naman. Hapunan. Tuwing hapunan lang yun Sa gabi lang bukas yung Japanese restaurant na yun Ang lakas noon. Ang lakas ko rin kumita ron. Sweldo ko noon, 60 pesos lang Pero kumikita ako ng 500. Mahal ng pera noon 77. Minsan, umabot pa ng 1,000 yun. Pagka, kasi, hapon di ba? Kakanta ka ng mga Japanese. Nagpapasdihat doon Mga kaibigan Yung mga babae na kasama nung hapon, yung pa kumukumbinsi, sasabihin uy, bigyan mo ng tip yan. Yung mga babae, naku, Sus Mariosep, kabisado natin yung immigration. Kahit nun tayo, wala pa sa media dahil naging kaibigan namin mga kilalang agent ng immigration, mga organic, mga opisyal ng immigration, maging yung anong tawag dito, yung dating commissioner, si Commissioner Edmundo Reyes,
kasama namin sa kwan yun eh. Nagkakape dyan sa Hilton eh. Oh, mga kaibigan. Kaya kilala natin lahat yan. Hanggang sa tayo ay mapunta sa media, naging practitioner tayo. Nag-aano tayo dyan sa immigration. Alam natin yung katarantaduhan dyan at alam natin kung sino mga nasa likod. Yung mga isinalang kanina, pinangalanan ko yan eh. Hindi ba yan yung sinasabi ko nga sa inyo, doon sa yung pinanggalingan natin ngayong istasyon? Ginabi-gabi ko to eh. Inarbor eh. Mga kaibigan eh. Nasa akin pa nga yung text hanggang ngayon eh. Sabi ko, nakikiusap yung mga kwan. Yung tungkol dun sa sa pastillas. Sino ho ba ron sa inyo nakiusap? Kasi marami ho yun. Sabi ko, marami ho sila. Sabi, yung mga pakitext nyo sa akin para malaman ko kung sino doon. Ipupuwera ko. Hindi ko na babanggitin. Kaya natigil na yung pagbanat ko ron eh. Pakiusap yun. Siyempre, yun ang hirap sa trabaho namin eh. Di ba? Hindi, mapapahindihan mo ba yung may-ari ng istasyon? Yung management? Hindi. Di ba? Pero sinasabi ko sa inyo, hanggang sa dumating kami dun sa punto na Sara Duterte, naku po, galit na galit. Mga kaibigan. Bakit kayo magagalit? May issue eh. Ito yung issue na akala mo kung sino, pinagsabihan yung religious organization, ididimanda niya raw, kakasuhan daw niya. Kapag raw, kasi nag-uumpisa na yung lockdown nun eh. Itinuloy yung religious activities. Mga kaibigan. Hindi ho ba? Hindi ganun dapat. Sabi ko, di ba? Kundi dahil dyan sa religious organization na yan eh, mananalo ba tatay mo? Di ba? Galit na galit sila. Yung pala, yun ang nila, inaalagaan talaga. Di ba? Hanggang iniingatan, parang baso na mababasag eh. Mga kaibigan eh. Bueno, nakukwento ko lang sa inyo. Ang dami na natin dyan. Ito nabanggit ko na sa inyo to yung tungkol kay Tita Miriam, di ba? Sumalangit nawa. Pero ako, si Miriam dinimanda ako niyan 2 beses eh. Miriam Santiago. Meron akong newspaper noon eh. Binulgar ko yung katiwalian sa administrasyon niya. Kasi nung panahon na yun, wala hong, yung parang sinasamba si Tita Miriam noon ng lahat ng dyaryo. Lahat ng media. Kumbaga sa ibon eh, nakakita na kayo ng ibon, di ba? Yung kawan, yung lumilipad sabay-sabay, di ba? Kumbaga sa kawan na yun, merong isang ibon na humiwalay. Ako yun. Napansin ngayon ako. Mga kaibigan. Pero ako, believe kay Miriam, kailangan natin siya. Di ba? Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, pag may mali, mali yun. Di ba? Mali. Hindi pwede maging tama yung mali. May dokumento ko eh. Katunayan eh. Nag-prosper yung kasong ipinail ko sa kanya eh. Umabot yun hanggang sa Sandigan Bayan. At tumagal yun bago ibinasura. Hindi dahil sa walang merit yung kaso. Kung hindi, na-impluensyahan. Sapagkat very influential na siya eh. Hindi na siya karaniwan nun eh. Nung ma-dismiss yung kaso eh. Mga kaibigan. Panahon na ni Erap yun eh. Kandidato pa nga siyang presidente eh. Sa makatwid, nakukwento lang natin para malaman nyo
na hindi tayo pwedeng lokohin itong mga to. Pinangalanan na nga natin yan eh. Yan sina Marinas na yan. Alam nyo kung bakit nagkaroon ng visa upon arrival? Itong si Marinas, ang tatay nito, yun ang kilala ko. Ha? Yun yung dating nasa immigration na nagretiro na. Ha? At bago nagretiro yan, yan yata ang ano sa kanya, yan ang naging sindikato nila dyan. Ha? Sila ang nag-provide ng scheme na yan na visa upon arrival kay Aguirre. Mga kaibigan. Kaya si Aguirre ay gumawa ng direktiba o ng executive order o department order na magpapatupad ng visa upon arrival sa mga incheck. Ang kapalit, mabigyan sila ng pwesto. Yung anak ngayon, naging deputy commissioner. Visa, dahil sa visa upon arrival. Yung scheme na yun. Sila ang nag-provide kay Aguirre. Naku po, meron nga ako alam dyan eh. Binulgar daw niya yan. Mga kaibigan, may litrato pang nilabas eh. Yung nagpapartihan ng pera. Wala naman, nasa club lang. Nasa nightclub. Pero doon daw ang partihan ng pera. Ano yun eh, balita ko ron, inaareglo. Alam niyo kung magkano inihingi? 25 million. 25 manok. Mga kaibigan. Hindi binigay na nitong sila Marinas. Mga kaibigan. 25 million daw. Para hindi na siya bumanat. Yun po, mga kaibigan, ano. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ano ito? Baka alam niyo po yung contractor sa MPTC Company. May dalawang Chinese contractor dyan na ang pangalan China Harbor at China Road. Pero hawak pareho yan ng Chinese Ministry. Ang binabackup dyan ni Rockway ay yung China Harbor, kaya yan ang contractor ngayon ng Calax. Si Mike Villar, pagdating sa site, meron pa pritson, ano yan, request, pritong lechon. Ganun ba? Hindi ko alam yan eh. Yan ang text sa atin, ano po. May ba ako? Alam ba ninyo yung kalye ng Moriones sa Tondo? Moriones. Lahat ng anak ko dyan pinanganak eh. Ito Moriones, hindi ba meron niyang sa gitna may island dyan? At yung island niyan, magmula dito sa may pier, hanggang doon sa may dagupan. O hanggang sa Wanluna, bago mag-Wanluna. Hanggang doon sa Wanluna, hangganan. Yung island na yon, marami pong puno yun. Puro puno yun, matatandang puno. Matanda pa sa... maliit pa ako, nakikita ko na yun eh. Kindergarten pa lang ako, nakikita ko na yung mga puno na yun doon. Akalain ninyo, kanina pala ay pinagtatanggal yung mga puno. Bilib ako kay Yorme, no? Mahal na mahal niya ang kalikasan. Mga kaibigan, tinanggal niya yung puno. Kaya pala pabor na pabor siya ron sa
Manila Bay Dolomite, no? Walang mga pakialam ito, no? Pagdating sa pagpapahalaga sa kalikasan, ano po? Bakit nyo ginawa yun? Ano masasabi ng DENR dyan? Siyempre, wala. Kasi, sinuportahan niya yung Dolomite Lason, doon sa Manila Bay. Diba? Na corruption. Di siyempre, hindi na rin iimik yan doon sa ginawa. Asa na mga environmentalist? Pasilip ninyo yung kahabaan ng Moriones kung bakit, anong dahilan, ipinatanggal lahat kaninang umaga ng City Engineers Office. Lahat ng puno po doon. Nananawagan tayo doon sa mga environmentalist. Silipin ninyo. Si Ka Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire.